Isang mapagpalang araw mga kateknisyan, mga kadeway, mga kamaster. Meron po tayo ditong repair na LED TV. Ito po ay Philips. So nasa 40 plus inch po ito. So ipapakita ko yung model. Ayan. So yan po ang kanyang model. Okay, sige. Testing natin. Saksak natin para malaman natin kung anong problema nito. Ito, saksak natin. So wala po siyang power. No power po. So wala po siyang power. Yan, walang indicator lights. So, sige, buksan po natin. Samahan niyo po ako. Ito, nabuksan na po natin. So ito po ang kanyang laman. So bali ano na ito, 3-in-1 na board. Kasama yung main board, power supply at saka backlight driver. So check nga natin yung kanyang fuse. Lobat na yung battery. Dito tayo sa fuse. So buo pa. Check natin ang voltahe kung nakarating dito sa filter. So parang nakarating pa man. Or dito tayo sa diode. So hindi nakarating. Dito sa diode hindi nakarating yung connection. Yung isa hindi lang, sorry, hindi pala naka resistance ang ating yan. Naka buzzer tayo. Meron isa. So naka pating naman dito sa main supply nya, sa main filter capacitor. Ito may nakita tayo. Ito na. Ito yung nakita natin. Ayan. Sunog. Sunog yung IC. Malamang palit tayo ng board nito. So hanapan ko ng paraan kung paano pa ito ma-solusyonan. Ito, bali tinanggal na natin yung IC. Ayan. Pero meron pa rin siyang grounded. Ayan. Grounded pa rin. So nasa 20 ohms. Pero pagdating dito uli sa another DC-DC, mas lalo pang grounded dito. 0-0. So subukan natin hanapin dito yung grounded. Dito sinubukan natin inunang tinanggal yung yung capacitor. So meron pa rin na grounded. Pero nung tinanggal na natin yung IC na ginamit dito, ay nawala na yung grounded. Ito nawala na.
Ayan. Wala na. Ayan. So, ito grounded talaga to eh. Ayan. Okay, so mahirap maghanap nito. Hindi na makita yung mga number. So, hanap lang tayo ng paraan. So, ang puntahan nito kung di na mahanap ng paraan, palit ng bagong board. Di kaya kung ibang board na pwedeng parehas ang yung parehas ang resolution sa panel. So, pagka ganito, medyo major problem na ito. Hard trouble na. Okay, ito. So, ang ginawa lang muna natin ngayon ay humanap lang tayo ng paraan kung paano natin mapaandar yung board. Saka po natin orderan ng piyesa kung okay pa yung kanyang system. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo or ituturo kung ano ang ating ginawa. So, bale dito, ang kailangan niyang supply dito ay 5 volts dito. So, ang input nito ay 12 volts, tapos ang output ay 5 volts. Tapos, yung 5 volts, pumunta naman siya dito. So, ang input dito ay 5 volts, ang output naman ay 1.5 to 1.8 ang voltahe. So, ang ginawa natin, kumuha muna tayo ng supply dito. Bali, ito yung 1.5. Tapos, ito yung 5 volts. Ayan. So, bali itong board na to ay Samsung ito. So, nakakabit naman yung kanyang power supply. Ayan. Bali, isasaksak natin ito para pag mag-on ito ay magkaroon ng supply itong 1.5 volts. Pero sa 5 volts kasi standby na niya yun. Okay, tapos ito rin na Philips, atin din itong isaksak. Okay, so dalawa isasaksak natin. Ito yung Samsung, ito yung Philips. Ayan. Tapos bale ito naka-standby pa itong itong Samsung. Okay, so ito sukatin muna natin yung voltahe. Bale dito, ayan, 5 volts. Ayan, 5 volts. Dito wala pa kasi hindi pa nag-on yung Samsung. Ayan. So, subukan nating power on yung Samsung na board. Ayan. So, nag-on na siya. Ayun. So, umilaw na rin yung ating Philips. So, check natin dito ang supply. Ayun. So, nasa 1.5 volts. Okay. Ayan. So, tingnan natin. Ayun, meron na. Meron ng picture. Ayan, malinis pa. So, ibig sabihin, okay pa itong board niya na to. Bale, yung DC-DC lang mga problema. Subukan natin patayin dito. Ayun, namatay. So, nag-standby siya. I-on natin. Ayun, umilaw. Ayan. Ayan. So, okay na.
Okay, ito po. So, kahit pa paano ay nakaisip tayo ng madaling paraan. So, ang ginawa natin, bale, nakahanap tayo ng 5 volts na regulator. Bale, 7805 ito. So, dito tayo kumuha ng 12 volts input. Tapos, ang output ay papunta dito sa capacitor na to. Tapos, ang ating 1.8 ay makahanap tayo ng top board na mga sira ng panel. So, nagkuha din tayo dito ng 12 volts. Tapos, dito natin kinonect sa input. Tapos, meron siya ditong 1.7 volts. So, yan lang. Okay, testing natin. Ayan. Tapos, ayun, umilaw na. Ayan o. Yun. So, meron na pong cable. Nakabit natin yung cable. Okay, sukatin natin. Okay, maingay. Tanggalin muna natin ang cable. Okay, sukatin natin ito. Ayan, 1.7. So, ito naman. Ayan, 5 volts. Ang input niya ay 12 volts. Ito rin, ang input nito ay 12 volts. Ayan. So, at least, ito, ay dito lang natin ilagay ito sa lalim. So, okay na yan. So, ibabad ko lang yan. Kumbaga, observeran natin. Okay, so hanggang dito na lang po ang video natin. God bless po sa inyong lahat.